Ay, sa mapagpalang araw, munting kaalaman nga pala, ito, rally, naglabas na po ng permit ang Quezon City po na sinasabi dito, talagang marami sasabi sa ating mga kaibigang Iglesia ni Cristo na dambuhalang higante na gising. No, ito po, basahin po natin ito. Honorable Josepina J. Belmonte, warm greeting. Iglesia ni Cristo, Church of Christ respectfully seek the approval and assistance of the Quezon City government for the conduct of peaceful rally for transparency to be held the following dates and venue. No, dates November 16 to 18. Ito na po. Approximately 300,000 participants per day. Hati-hatiin, no? Isang 300 dito, 300 sa 16, 70. Hindi lahat sabay-sabay, no? Okay, ayan, no, naglabas na. Ngayon po mga kaibigan, binabati ko ito. Ito daw manggugulo, mambabato ng bote, keso daw ganyan-ganyan. Nainggit lang kayo. Ako, nainggit sila sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo, paano nyo malaman kung inggit ang isang tao sa isang religion? Binabatikos nila yung mga, kagaya niya, yung kapilyan ng Iglesia ni Cristo, yung kaisahan nilang ginagawa, binayaran daw ng bilyon. Sabi ko, babayaran ng Iglesia ni Cristo? Okay lang kayo? Ang hilig niyong managinip ng gising. Content topic naman minsan, baka nag-hallucinate sila. Di ba? Nag-hallucinate kayo. Ang Iglesia ni Cristo, hindi na, ibig mo palang sabihin si Chavit Singson nagbabayad. Milyonaryo yun. Yung mga milyonaryo binabayaran. Ang Iglesia ni Cristo, milyon-milyon ang pera niyan. Magkano Philippine Arena? 9 billion. Magkano ang syudad sa Amerika? Milyon ang dolyar, $1,000,000. Binili ng Iglesia ni Cristo. Nagtatayo sila ng kapilya kada 3 araw sa buong mundo. O 5 araw, kada 5 araw. Tapos, hihingi ng pera sa inyo? Ano kayo? Hello? Mas mayaman pa sa inyo, hihingi ng... Nako po. Sabi ko sa inyo, magsuri kayo. Magsuri kayo sa mga ganyang bagay, no? O ngayon, matapos na tayo dyan, dito, dumako tayo dito kay Boy Tago. Matindi to. Matindi mga pagsasabi nito. No? Talagang lumabas pa siya para magpa-interview, no? Wala na, huli na. Nagising na nga ang matinding higante na tutulog. Sabi niya ng mga kapatid natin at kaibigan natin, mga kilala natin, mga Iglesia ni Cristo, nagising na ang higanteng natutulog. 'Di ba? Bakit? Eto na, magrarally na. 'Di ba? Dapat isama to sa sa petition na tanggalin sa Blue Ribbon tong taong ito Iba espiritu ng taong ito. Iba kaluluwa nito. Pakinggan nyo. Talagang mahandaan nyo lahat ng pain reliever nyo. Dahil sasakit ang dibdib at ulo nyo pag narinig nyo to. Iba to maghalita. Talagang pinagtatakpaya talaga si Tambaluslos. Ito, pakinggan nyo mga kaibigan. Dali Lang tunong to all. Sige, let's get on with it. Okay, so una muna. Handang-handa ka na po ba na pamunuan uli ang Blue Ribbon Committee at wala na pong atrasan yung pagbabalik nyo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? If elected, sige. Sinabi ko na kay SP, I'll accept. So ready na ho uli kayo sa posibleng pag-question? Alam mo kung sino? Tapos umalis, babalik ka. Tapos ng mahabang dapat nag-imbestiga ka, nasan ka? Para bang akala mo payag ka ba mga kababayan? Halimbawa, kapitbahay mo, example kay kapitbahay mo, nagkaroon ng aberya dyan, may nagkaroon ng krimen dyan. Payag ka, kailan mo dapat imbestigahan? Ngayon o sa 1 buwan pa? Sa kanya, sa 1 buwan pa, gusto niya. Tapos siya pa magaling yan. Sir, bibigyan kita ng reaction, sir. Ipapapansin ko sa'yo, napakamali mo. Tandaan mo. Ilang senador, saan naman magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control? Yeah, that much diniscuss din namin. Na pareho pa rin. Walang magbabago. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. And sir, tiwala kayo na hindi naman madidestabilize? Sabi niya, kung saan daw dala ng ebidensya, di doon. Anong klaseng investigador ka? Kung anong natatawa ako mga kaibigan. Kung saan daw dali ng investigasyon, di doon. Anong klaseng investigador ka? Yan ba pinagmamalaki nyo? Sir, hindi ganun katwira ng isang investigador. Kung saan nadali ng investigador, dun siya. Hindi. Ako maghahanap paano mag-imbestiga. Mahirap man o madali. Hahanapin ko. Hindi ko saan kadalin. Ibig ko pala sabihin, nabiyahe ka, yung sasakyan mo, kung saan ka ipadpad doon ka, wala kang patutunguan. Kaya naman palang buwaba ka. Di ba, bilang Blue Ribbon, wala siyang patutunguan. Yung direksyon ng komite niya.
leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-usap na rin kami tungkol doon. Pero ano yung nakikita niyong chance? Sa ngayon, wala naman po. I don't think so. That much inassure naman ako ni Senate President. Nakausap niya, I think nakausap. Hindi siya positive kausap. Hindi siya positive, puro negative. Yung mga kasamahan namin, okay naman. And then, sir, tuloy na tuloy po ba yung panibagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Hindi niya pa na-coordinate kay Senator Sherwin. Sa tagal mong nawala, hindi mo pa na-coordinate. Sir, anong petsa na ho? Ilang days na lang, Pasko na. Anak ng titing naman to. Hindi mo pala naka-coordinate. Ibig mo pala sabihin, yung tinanong ka ng reporter na o sino man tatanong sa'yo na yan, ngayon ka pala magko-coordinate? Di ba 14 balik? Anong date na ngayon? Tambi. Hingin ko yung Friday kung pwedeng ipakante niya. Hindi siya positive eh. Ang sagot ng positive ni ganyan, ganito. Sir, kailan po babalik? 14 balik ba? Sa November 14 ba, sir, balik ang Blue Ribbon? Ay, dapat sikapin natin bumalik. Para mas maina, mas simula na nga, mas maaga. Ganon ang positive, sir. Hindi kami naniniwala, sir, sa mga sinasabi mo. So, tentative pa po yun, sir? Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses. Yeah, naturally and surely. So may nagsabit na po siya ng affidavit? Sir? Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. Kasi base sa kwento, saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. Yan ang paninindigan niya. Kapag magme-mention ng pangalan kung walang dokumento, yan ang paniniwala niya at paninindigan niya sa sarili niya. Sa madaling salita, si Gutesa, kung mag-mention din pala yon, dapat may dokumento. Tama? So, ibig sabihin, yung minention niya si Romualdez, baliwala. Yan si Boy Tago. Ganyan po ang ginagawa niya mga yan. O, kasabi niya transparency. Di ba? Nananawagan ng transparency yan, mamang yan. Di ba? Yan po si Boy Tago. Napansin niyo po? Yeah. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang support. Kung walang support documents, wag na lang magbanggit. Wag na magbanggit. Sir, nakita nga ni Orly Gutesa. Halimbawa, kung yan ang paninindigan mo, nakita nga, anong susuportan document doon? Hindi ka, umalis ka nga sa posisyon mo. Hindi ho ba? Umalis ka sa posisyon mo, tapos bumalik ka ngayon. Tapos magaganyan-ganyan ka? Who are you? Hindi ho ba, mga kababayan? Sir, ito yun ba, ang aming usapan. Siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa They could do it, actually, na nagparating. Wala kami nakikitang positive sa pananalita niya. Mga kababayan, damayin niyo puso niyo. Buksan niyo, wag ang isipan. Kumikit kayo, pakinggan niyo siya. Kung may nadadama kayo na malasakit siya sa bayan, kung meron. O kay Tambalus no siya may malasakit, damahin niyo. Ano po ito? Ito problema signal nila. Government official? Paputol-putol. Gobyerno talaga. Yung internet nila. Pati internet, paputol-putol. Walang testing kayo. Pinapasahod namin kayo lahat dyan. Kita kay Gutesa. And that's the reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. Si Boy CCTV to eh. Pinapaputok niya talaga may CCTV pumunta kay Senator Marcoleta. Ipapaliwanag niya mamaya, tignan mo. Pinangatwiranan pa niya yung maling ginawa niya. It was not my intention to... Sa Biblia, pag nangatwira na mali ka, may tawag ng Biblia yan eh. Bugo ata, bugo parang mangmang. To spy on Senator Marcoleta. No. Ang talagang reason kung bakit pinahanap pa yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya. Kung magkakaroon ka ng clue, ba't mo in-announce sa TV? Kakampi mo si Senator Marcoleta, ka-institusyon nyo, kasinadron mo yan.
Ka-blue ribbon mo yan. Maliban na kung nami-personal ka, galit ka, sinasama mo siya sa galit mo. Bakit mo inilalabas sa social media? Pwede bang sa inyo na lang yon? Ha? Yung CCTV, bakit gusto mo ilabas? Para bida ka? Di ba mga kababayan? Ba't mo gusto ilabas, sir? Yun na naman gusto namin malaman eh. Ba't mo nilabas? Karapatan mo, sabihin mo. Wala tayong magagawa dyan. Na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga, nawawala siya. And we need him to sue up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his claim, no? In his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate do sa kanya mga sinabi. In fact, no, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang dipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung para wala siyang gana, no? Matapos siya umalis, babalik siya. Parang ginagawa niya lang yung trabaho niya. Sir, ang hinahanap namin hindi para gampanan mo trabaho mo. Ang hinahanap namin, sir, yung kasagutan na hindi mo kayang ibigay sa amin. Na si Senator Rodante Marcoleta lang ang nakakapagbigay sa amin. Tandaan mo, sir. Dapat to umalis na dito sa Blue Ribbon eh. Dapat di na bumalik eh. Dahil pababalikin, ito pa. Niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay kay Congressman Saldico sa Europe. So baka And we're still validating, kung yun ang sabi eh. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names. Yeah. So sino po ba yun yung Mark and Paul, yung sinasabi niya na kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate whether it's another witness or whatever documentary evidence. Ngayon lang siya nag-iimbestiga. Tingnan mo, mamang to. Dapat ginawa mo yan, sir. Bakit di mo ginawa yan? Ang tagal, 1 buwan siya nawala, di ba? Tapos ngayon ka lang magaganyan. Ang tindi na itong mamang ito. Ang tindi. Huwag mo naman lukuhin, sir, ang Pilipinas, sir. Maawa, sir. Nagmamakaawa naman kami sa inyo, sir, oh. Nagmamakaawa kami, sir. Huwag mo naman bulahin buong Pilipinas, sir. Huwag mo naman paasahin kami, sir. Nagbabaha na sa Cebu, sir, oh. Tanda na nagpapaalala sa amin. Tapos 1 buwan ka na, walang ganyan lang katwiran mo. Na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. So hindi ho kayo mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo. So kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na, yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pagkaalam ko lang, na nag-join daw, sabi ni Senator Bato, kay Senate President, na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Pero sir, planin nyo rin po bang sumama na. Yeah. Hindi ko alam kung nabayaran na yun. Huwag lang siguro tumistigo. Mention si Senator Marcoleta na nasa Chile. Tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga testimonies so far. Woo! Umalis ka nga sa tungkulin mong Blue Ribbon eh. Kaganyan-ganyan tayo ngayon. Revealed sa mga hearings na nakaraan. We should go sir, there. Wala ka na dapat ipaliwanag. Sir, umalis ka na, sir eh. Babalik ka ngayon, gaganyan-ganyan ka. Sino man iniwala sa'yo, sir? Walang pinag-aibal sa girlfriend mo, iniwan mo yung girlfriend mo, pati pamilya mo, asawa mo, iniwan mo. Tapos babalik ka? Hindi ba? So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Kasama. Pero si Romualdez, parliamentary courtesy. Sila Gutesa, para makita natin kung meron siyang mga supporting documents.
may mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no? Hindi ganon. No? Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago. Doon sa nauna naming wala, direction ko noon bilang chairman. wala daw magbabago. Eh di wala kang ginawa ng unang chairman mo eh. Eh di wala pa na magbabago, wala ka na namang gagawin. Ano ba ginawa nito? Wala daw sisinuhin, sabi na rig mo ngayon, no? Wala daw pagkatakpan. Eh hindi mo nga mapatawag yung mga congressman eh. May parliamentary ka pang na binabanggit. Samantalang mga kaibigan, siya umalis sa tungkulin, makapangyarihan po ang Blue Ribbon po. Inalisan niya, pinabayaan niya. Tapos babalik ka, sasabihin mo parliamentary, bakit yung unang hearing di mo binanggit yan? Na si Saldico na congressman pa, hindi mo binabanggit parliamentary. Bakit? Ipapatawag kasi si Saldi? Ngayon, alam mong hindi na ipapatawag si Saldi. Binabanggit mo na kasi alam mong hindi mo mapapauwi si Saldi at si suportado na si Tambaloslos kasi may parliamentary courtesy. Pambihira naman, sero. Ngayon pa ba? Eh sa bagay, mag-rally na yung mga malaking grupo. Bali wala na yung pinagsasabi niya itong mamang ito. Na where the evidence leads us, we'll go there. So, kinu-question din ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang pakinggan nyo kabayasan nito tama. Ang hina ng internet nila sa kanila yan. Yan ang gobyerno. Hindi ko lang kung gobyerno yan, ang hina. Grabe. Forensic niya yung DARD or specimen signatures ni Atty. Spera, kinumpare doon sa question document. Meaning, yung kinu-question na internet nila yan. Malakas ang internet ko. Kahit kumonekta buong syudad, hindi mababagal to. Teting ka talaga. Nakakasawa maging Pilipino minsan? at yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir. Yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung investigation, kung ano yung kakulangan na pwedeng ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung repetitive na at naipadala na, kasi I remember when I gave flash drives kay Secretary Vince Dizon, ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si dating ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dizon. Sabi ko, kumpleto na yan. Actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kasi kumpleto naman talaga yun Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nando naman na. So, sa susunod, huwag na tayo boboto ng yung mga datihan Huwag na tayo boboto ng datihan. Kasi ginagawa nilang yabang yung ngayon I'd like to think na nakatulong yon. Kaya nakapag naka-ready na sila mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka Oriental Mindoro nga yung inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media. Di ba? Ang dami nyo na nakakalap na ebidensya because people have become hindi na itong internet nila. Grabe. Talaga masustain yung effort ng government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies, at para mapanagot talaga yung dapat managot. Otherwise, kailan naman ulit ito? After 5 years? After 10 years? So, walang katapusan. It has become a vicious cycle. So, yun, we're there right now and we intend to continue. So yung iba na nakapag-testify, kung repetitive lang din, hindi na po paharapin? Yeah, pwedeng hindi na paharapin. At kung pwedeng naandyan sila, pero kung ang sasabihin nila, nasabi na nila, what for? Parang lang yun, redundant na. Si Senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niya na i-issuehan ng... Walang kilos yan. Walang kilos yan mga yan. Promise, wala. Umasa sa ICI yan. Promise, sige mo. Subpoena do Sustecum yung ledger na mag-asawang Diskaya? We intend to issue subpoena do Sustecum kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw
yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas. 17 kickback at tumanggap pa. Siya nagsabi niya na, tandaan nyo mamaya babanggitin natin, yung kickback na 17 congressman. Tandaan nyo, 17 congressman. Yung ebidensya doon sa kanyang tinestify. So, dapat may invite po ulit mag-asawang Diskaya. Yes, nandiyan naman si Curly Imbitahin din namin si Mrs. Diskaya. Back to zero na naman yung investigasyon ng mamang ito. Diba? Pinapaikot-ikot tayo. Tama lang, sasama ako sa rally. Sasama ako sa November 16. O ano man maging panawagan doon, sasama na ako. Gagamitin ko lahat ng kapangyarihan ko. Sasama ako doon. At kung ano yung kanilang mai-contribute pa patungo doon sa kanilang nauna ng sinabi na may mga congressmen na involved. So sir, itong investigation sa flood control anomaly, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing na lang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up at least yung flood control. I-wrap up. Hindi ng mamang ito. Projects, yung GOS at saka substandard. Then we met with the SP and I think Senator Kiko and Senator Bam. Pinagkakatiwala talaga yung magkakampi sila ng makakampi. Senator Kiko, Senator Bam. Nagkausap who offered, mga civilian who offered to help us scrutinize yung budget. Meron sila mga resource persons na nag-offer ng assist. Eto mga kababayan papapasin ko na sa inyo. Eto bang mga senador na to, nagpa-interview para lutasin yung problema ngayon? Wala kayong nararamdaman, no? Sino lang senador? Sino lang? Si Senator Rodante Marcoleta lang. At matapang na binabanggit lagi yung pangalan ng dalawang bugok. At lagi nagpapa-interview si Senator Marcoleta, siya lang. Etong mga to, nasan ba kayo? Nung nang nakikipaglaban si Senator Marcoleta, nasan kayo? Wala nga salita itong mga to. Hindi namin kayo mahagilap Isang buwan kayo na wala. May investigasyon ba nangyari? Wala. Si Senator Marcoleta lang ang gumagawa ng investigasyon. Kahit sa Net 25 siya, di ba? Sinasabi niya, paulit-ulit si Gutesa, si ganito, ganyan-ganyan. Etong mga to, wala. So, we welcome and marami kaming na-discuss doon. Number one, alisin talaga namin yung unprogrammed fund. Ang program appropriations, matitira lang yun sa foreign assisted. Of course, yung sa special purpose, yung contingent, yung mga quick reaction fund, hindi naman pwedeng alisin yun kasi paano kung mayroong calamity. Second, yung full transparency. Na-discuss na namin ito and we agreed with the Senate President, Senator Gatchalian, na hanggang sa BICAM, fully transparent. Hindi pa lang niya raw na figure out how to go about it. But ang initial step is hindi na pa pwedeng merong alien na papasok do sa disagreeing provisions. We will limit for easier monitoring pati, we'll just limit against the Senate version and we will confine or limit ourselves to synchronize, to reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version, wala Senate version, papasukan natin ng kung anong version. Wala na yon. Kasi that's the real intent or purpose of the bicameral conference, especially sa budget. Reconcile the disagreeing provisions. So at least along that line, nagkakasundo kami and that's a good step para talaga maging transparent yung pagpasa natin ng budget all the way to the BICAM, all the way to the enrolled bill. Transparent siya pag sa budget. Pero pag sa patawag ng mga parliamentary courtesy ka. So parang na-miss niyo yung mga budget hearings. So pagdating sa plenary, doon ba kayo babawi? Yeah, kasi na-immobilize nga ako. I was naka-decommission ako for 2 weeks because of my corneal surgery, Kaya but sabi ko sa mga staff, bawi na lang ako sa plenary. So we're preparing for the plenary debates and I hope I can still contribute my worth sa pagpasa ng budget. So, balikan ko lang yung sa hearing. Invited na po ba sa next hearing si former... Painggan nyo!
Congressman Saldico and former House Yes. Speaker Martin Romualdez. All- Yes, yes. Tingnan mo, tingnan nyo ha. O, kayo mga loyalista, makinig kayo. Yung pingatanggol nyo itong mamang ito. Pakinggan nyo sagot ha. Pakinggan nyo. Damahin nyo naman puso nyo naman. Huwag naman isip lang. Puso nyo para pakiramdaman nyo siya sabi niya. Yung kay former speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, ano, Oh. wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung Wala daw direct pag-implicate sa kanya. Tindi! Ang tindi! Sasama talaga ako sa November 16. Ang tindi. Nakakapag-iit ng ulo, mga kaibigan. statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, observing in the observance of interparliamentary courtesy, Ayan na, pinagmamayabang niya ang parliamentary courtesy. of course, namin invitation sa kanya through the speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Ang gaan ng salita, banayad na whiskey, Dolphy. Ang banayad na whiskey, banayad na pananalita kay dating former Saldico, invitation letter sa kanya. Pag ibang si Senator Marcoleta, ipatawag yung mga yan. Kung ako senador, wala akong pakialam sa parliamentary courtesy. Ipatawag yung mga yan. Siya, parliamentary courtesy, invitation letter. Ang gaan-gaan ng mamang ito. Kaya lang, sir, yung Office of the Ombudsman, mukhang dun sa last known Sir, resident. challenge kita, sir. Challenge kita, sir. Challenge kita, sir. Challenge kita. Ipatawag mo nga dyan si Tambaloslos. Parliamentary courtesy. Ginagalang niya ang batas. Kaya niya sinabing parliamentary courtesy, correct? Kung ginagalang mo pala ang batas, yung mismong karapatan ng parliamentary courtesy, ba't umalis ka sa Blue Ribbon? Makapangyarihan niyang committee na yan eh. Ba't inalisan mo? Bakit iniwan mo? Ibig mo palang sabihin, okay lang iwan mo yan? At kami mga taong bayan, nag-aabang ng kasagutan sa Blue Ribbon, iniwan nyo? Tapos parliamentary, ginagalang mo? Tapos yung kaibigan mo, pinagkatiwalaan mo sa Blue Ribbon, parang pangalawa sa kanya, chairman ba yun? OIC ba yun? Bendalo! Nagkakatiwalaan mo yung tao na yun, nagbendalo. Tapos ito parliamentary, pwede naman ibendalo. Ipatawag mo si Romualdez. Hindi para pagbintangan ha. Ba't di mo magawa, sir? Ano ka ba naman, sir? Huwag mo naman kami lokohin mga Pilipino, sir. Maawa ka naman sa mga OFW, sa mga senior nag-aabang sa amin, oh. Maawa ka naman sa buong Pilipinas, sir. Grabe naman to. Nagkakagulo na, nagrally na ganyan ka pa rin katwira mo, ang babaw pa rin. Huwag mo naman kami, sir, paasahin, sir. Huwag mo naman kami saktan damdamin namin, sir. Buong Pilipinas, oh, nanay, tatay, nasasaktan kami lahat, oh, sa sinasabi mo. Nasasaktan kami, sir, sa nangyayari, sir. Tapos ganyan pa sinasabi mo. Parang they refuse to accept. Nagteteng yung naman talaga, pinadala oh. ng ombudsman. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi ma-heed yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot, based on the subpoena, then somebody may move for the issuance. Kung ano yung tanong, yun ang sasagot niya, wala siyang paraan. Hindi ka tulad ni Senator Marcoleta, may paraan siya. Bukod sa sasagot, may paraan siyang sasabihin. Of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arrestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try. No? Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa hearing ng Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Inihintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. Hindi siya nagagalit, oh. Ay, oh, wala. Kung ako, dapat sumipot siya. Gagawa kami ng para sumipot. Hindi. Mahid lang siya kasi baka magalit si Junior. Yung nagpanalo sa kanila bilang senador. Yan po, hirap mga kababayan. Pag inendorso po ng isang politiko na yan,
sa susunod, wag nyo na iboboto yung mga matatanda na sa, sa Senado. Hindi yung matanda sa edad, yung matatanda na nakaupo sa Senado, wag nyo na iboto. Ito nangyayari. Hindi utang na loob sa bayan, utang na loob doon sa nagpanalo, sa nag-endorso sa kanya. Dating Speaker Romualdez din kay SP Soto. Kasi nakipag-coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Sabi niya mukhang magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya kung gusto niya magkaroon ng opportunity because this happened before. Ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan ni Congressman Veloso, di ba? And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito nung previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Veloso, si Ching Veloso. So pwede niyang gawin yun. Ano? At kung gusto niya sagutin yung mga allegation, in fact, no, we're thinking of sending subpoena do Tecum do sa contractor na naggagawa ng renovation noong bahay sa 42 McKinley Road. Ano? At saka yung security agency na naggugwardya ron. Lahat iimbestiga niya ngayon lang at hindi mong mamang ka. Dapat ginawa mo yan, hindi ka umalis sa Blue Ribbon, ginawa mo yan dati pa, sariwa pa yung sugat. Lumipas na eh. Ngayon kikilos ka. Para saan? Umalis na yung mga tao, sabi mo sumama na nga kay Saldi Iba yata. Eh kasi kagagawan nyo. Pinalitan nyo si Senator Rodante Marcoleta. Mga kaibigan, kung sino kumampi sa taong ito, kayo na bahala, kayo na humusga. Kung kakampihan nyo siya. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed pinagpipilitan niya yung logbook na yan. Eh kung walang logbook, hindi na credible. Ganyan sila eh. Kung ano yung gusto nila hingin sa utak nila, hindi na credible. Nakakagigil tong mga paraan ng mga between the period December 2024 hanggang August 2025. I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 McKinley Road. At kailangan ng logbook. Si Boy logbook. Kung meron sa logbook na may ng buhay to. Pumasok talaga mga sasakyan, mga vans or convoy of vehicles, then that's a strong supporting document to... Eh kung wala logbook, hindi na i-logbook. Kasi natural na dumadaan na yung mga yon. Kadalasan kasi ang nila logbook, mga kaibigan, yung mga dayo doon. Pero kung kilala ka na ng gwardiya, minsan friend na lang eh. O kaya yung pig-respeto mo lang sa kanya, hindi na logbook eh. O sige, pasok ko kayo. Paano kung ganon? Hindi din na paniniwalaan. To buttress yung testimony ni Gutesa, even without Gutesa coming back to testify, I think. Because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. But as far as the Blue Ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as read sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because valid. He was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing. Tamo. Takman teting naman. Hindi mo malaman sa kanya kung valid ba yung kay Gutesa. Samantalang yung notaryo hindi daw valid. Bali wala yung ano. Alam mo bakit pinagtitimpla-timpla niya yung kung valid o hindi? Minsan valid, minsan oo. Alam bakit? Ganito yan eh. Para ganito. Pag hindi valid, sasabihin, notaryo, hindi valid yan. Pag napatunayan, walang kwenta yung, kasi may ipit si Tambaluslos. Para gagawin nilang valid, para maipit si Marcoleta, valid yan. Panindigan mo yan, Marcoleta, ginawa niya. Kung sakali si Gutesa pala, inimbento lang yung si statement, yari si Marcoleta, yan ang nasa isip ng mga yan. Gets nyo? Kaya parang pahalo-halo, may valid, may hindi valid. Ano ba talaga? No, September 25. So sir, hindi applicable kay former Speaker Romualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issue ng subpoena, kapag hindi pa rin ayaw niya. Humarap, ay... Ano siya? Ganun siya. Congressman siya eh. Congressman siya eh.
Yung body language niya, ulitin ko, Tima, ulitin ko, talagang hindi lang puso yung sumasagot sa kanya, pati buong pagkatao niya, pati kaluluwa niya, Tima. On hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay former Speaker Romualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issue ng subpoena, kapag hindi pa rin Kimi ulo. Ay, Ano siya, congressman siya eh. Congressman siya. Diba? Samantalang nung congressman si Saldi, hindi niya naisip na may parliamentary courtesy. Yung alam niya si Saldi nagbitiw na, naglabas na ng parliamentary courtesy sa pag-iisip niya. Hanggang invitation lang ang pwedeng gawin. Yes, through the speaker. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y binibigay do sa institution, hindi sa tao. Kaya nga pag Senado, pag ginigis sa Senado, di ka tahimik ka. Ang ingay-ingay nyo. Wala ko pero pag si Tambaloslos ganyan ka. Binibigay. Iniwan mo nga blue ribbon mo eh. Ano mas matindi? Parliamentary courtesy kasi courtesy yan ng Senado sa lower house and vice versa. Anyway, okay. Amor? Marlon? RG? Okay, si Kala mo galing no? Nahin natin, Amor. Sir, balikan ko lang po kay Guteza, are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi he has to clarify eh. Yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya. No? So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. No? May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. Talagang kontra siya talaga. Hindi ganyan po ang nag-iimbestiga, sir. Hindi ka balance. May pinapanigan ka, may ayaw ka. Dapat di ganyan ka manalita kay Gutesa. Hindi mo pala man naiimbestigahan eh. Nakantete, obserbasyon ka pa lang eh. Nawala ka nga eh. At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa? Sino ba talaga yung gumawa? Ilalabas na naman CCTV pat pumasok kay Marcoleta at Gutesa? Ng affidavit mo. Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor. Katulong sila eh. Sinasabi niya na they help. Sir, common sense naman, sir. Mga kababayan, maawa naman tayo sa Pilipinas. Gutesa. Yung kay Mike, sinabi daw niya sa interview ni Mike doon sa bilyonaryo tayo, hindi ko alam kung saan news yun, na tinulungan niya si Gutesa gumawa ng affidavit. Hindi niya diniktahan. Iba yung tinulungan sa diniktahan. Sir, pag ikaw kasi gagawa ka ng affidavit, hindi mo alam kung first time mo. Kaya, tutulungan ka ni Mike. Hindi naman niya sasabihin nyo para ikapapahamak nila eh. Kaya nga niya binanggit eh, kasi honest siya, tinulungan niya. Hindi yung mismong letter na isusulat niya. Ano ka ba naman? Drop his affidavit. So, kailangan maklarify din yun. Hindi bang sarili... Para siya nangaakit sa ibang tao, no? Bakit ganun? Bakit ganun? Kami naman manggaganyan, sir. Maawa ko naman, sir, sa buong Pilipinas, sir. Huwag mo naman kaming kawawain ng ganito. Ay, di ba ganun yun? Ginagawa mo parang ganun, sir. Sariling gawa ni Gutesa yung affidavit. Kung hindi niya sarili, sino yung mga sa kanya na maggawa ng affidavit? Talaga pinapaisip niya yung mga taong bayan. Sino yung ganyan? Sir, hindi mo kaaway si Gutesa, sir. Nag-iimbestiga, sir. Huwag mong ganyanin, sir. Huwag mong ganyanin. Bakit si Saldi hindi mo ginaganyan? May insertion siya hanggang hindi na uwi. Bakit di ka namin nariringgan ng ganyan? Bakit si Gutesa wala namang kasalanan? Tumestimony lang, ba't nagkakaganyan ka, sir? Pagkakahalata naman tayo nito. Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine, ano? Kasi wala nga nakakalam, tahimik. Alam nyo, ganito lang yan, ano? Ganito, alam nyo, ganito lang yan. Tinuruan pa kami. Talaga? Sige, makikinig kami. Alam nyo pala, ano yun? Kung ang hangad mo
Okay, ano yun? mag-prosecute talaga, Okay. makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Hindi daw siya nawawala. Ikaw nga nawala eh. Coming from you, sir. Ulitin nga natin banda doon. Hindi, wag na. Narinig nyo naman, di ba? Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Dapat di siya nawawala. Kayo nga nawala, sir eh. Kayo din eh. Nasaan ba kayo? Babalik kayo. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon. Sir, ano ba ginawa mo, sir? Propaganda ba yun o hindi? Ba't bumalik ka ngayon? Tanong ko lang sa'yo, sir. Ba't bumalik ka ngayon? At kaya nagaganyan-ganyan ka, sir? Isang buwan na wala to, di ba? At mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yan ang... Si Gutesa, ay si Diskaya, ano yun? Nak ng teting naman. Kaya ba ni Saldi yun, na sinabi ni Toby Chanco, may USB? Kaya ba niya mag-isa yun, sir? Appropriation, sir, na walang katulong, na taas? O naman, sir, ginagawa mo naman kaming bata na ito, nak ng teting naman, no? Kanina pa eh. Mag-isang orsa tayo dito eh. Yung although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. Pagkatapos nawala siya. Na. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute. Kung ang layunin mo daw. Sir, balik ko sa tanong mo, sir. Kung ang layunin mo talaga, sir, para matuklasan niya, sir, dapat hindi ka bumaba bilang Blue Ribbon. Ngayon nagbabalik ka. Lumipas na ilang araw. Napanis na yung investigasyon. Sir, wag na naman namin makitaan yung ginagawa mo at nakikita mo sa iba. Paimbabawan yan, sir. Wag naman ganyan. The convict, former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Hindi niya sinabi sa ICI eh. Hindi niya sinabi. Halatang guilty talaga. Hindi niya sinabi. Yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang? At pagkatapos ng isang pagsipot, Humarap sa Blue Ribbon, wala ka nga. Ka na. So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. No? And yung sinasabi... Talaga si Marcoleta pinag-initan niya, no? Talaga, wala ibang buwang bibig niya talaga Marcoleta, no? Si Saldi hindi niya matawag-tawag. Ewan ko bakit. Niya na ini-spyan ko siya. Hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. Tama. So incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, galing. Tapos nanood ng hearing doon sa gallery, galing. Hanggang sa tinawag siya 10:27. Galing. Bakit mo ngayon mula sinabi yan? Yung unang sa pagkasabi mo hindi ganyan, nagpapalaisipan ka. Na nakita mo si Gutesa pumasok sa opisina sa CCTV kay Marcoleta, tapos na, wala ka na. Bakit ngayon? Dinitalya mo na. So, ibig sabihin, yung unang pahayag mo, pinapaisip mo yung taong bayan na aaligaga sa pagsasabi mo. Dapat, dyan pa lang, noong una pala sinabi mo na rin yan, sir, na kung bakit pumasok si Gutesa doon. Marami tuloy uto-utong loyalista na niwala na si Marcoleta nakipag-usap muna kay Gutesa bago pumunta sa hearing. He stayed there. He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place. Yung Senado. Pag tayo magtaka, alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na monitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, you know, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Okay, tama. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of Sir, walang problema doon, sir, na oo, payag kami na may CCTV si Marcoleta. Kahit gusto mo, kuhanin mo pa minuto eh. Alam mo, hindi kami payag saan? Nagsasalita ka kasi sa media na naglabas ka si Gutesa, pumasok sa kwarto ni
Marcoleta. Yung tao, binigyan mo ng palaisipan na makapag-isip ng kung ano-ano. Hindi mo napaliwanag ng umpisa. Ngayon, nagpapaliwanag ka kung ba't pumasok doon. Dapat umpisa pa lang, sinabi mo na yan. Kung talagang layunin mo, hindi mapasama si Senator Marcoleta bilang kabahagi nyo sa Senador at Blue Ribbon Committee, hindi ka ganyan magseta ngayon, sir. Am I right? Yes, sir! Bend the law. Privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako ba ay nagbi-Big Brother o... Sir, totoo sa sir. Para sa amin, ipapasikat ka. Kasi binanggit mo pa sa media yan eh. Ba't mo babanggitin? Alam mo papasama si Marcoleta. Ba't mo babanggitin? Na may personal ka? Tanong ko lang. Hindi ka lang Big Brother, sir. Nagpapapansin ka, sir. Nagpapasikat po kayo. Okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko? Well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday. Wala nang matitiktik sa opisina mo, sir, kasi wala ka namang ginagawa sa Blue Ribbon, sir, eh. Sino yung pupunta sa office ko? At walang kontraktor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta. O, tamo yung salita niya. Walang kontraktor pupunta doon. Ibig sabihin, pag may pumuntang kontraktor sa ibang senador, mali. Ganun yun, di ba? Argumento niya. Sa kanya, wala napuntang kontraktor. Sir, walang problema kayo may pumuntang kontraktor dyan, sir. Walang masama. Ang masama lang, yung pagkakasabi nyo. Hindi mo nilinaw. Ngayon, nililinaw mo na kung ba't waso si Gutesa. Mga official business. Public place to eh. Wag tayong maging onion skin na... Huwag daw maging balat sibuyas. Nawala ka nga sa Blue Ribbon eh. Kasi sabi mo, may ayaw na sa'yo doon. Eh di ba pagiging balat sibuyas yun? Tapos yung pagiging balat sibuyas pa, tiniming mo pa sa kagustuhan ng taong bayan na malaman namin investigasyon. Tapos nawala ka? Eh dahil ko pa sa balat sibuyas. Napaka-sensitive mo, sir. Yung mga panahon na yun. Kaya huwag kang magsasabi na balat sibuyas si Marcoleta. Huwag tayong balat sibuyas. Lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan eh. Huwag na. Ayaw mo na. Tapos na tayo. Ang ganito lang po lahat. Lahat ng opinion ko lang. Reaksyon ko po sa video na to. No? Paalam sa inyong lahat.